Hallelujah! Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Mas ako sa ulan-ulan. Napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po muna yung manalangin. Father God, maraming salamat po Ama sa pagkakataon ito pang pinagdalo sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami pagpalain, Pagpanginoon. Pagkaluban mo kami, Panginoon, ng mga pagpapala mula sa inyong mga dalayan ko, Father God, na ang lahat ng mga anak mo, Panginoon, especially dito sa loob ng templo, Panginoon, ay tatanggap ng mga biyaya mula sa inyo. Wala nang bawat sa Panginoon na mga salita, basta sa ito ng isipin kalakasan sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Pagdalamin, maraming ko rin doon. Bigyan mo ako, Panginoon, na pagdungan sa pagbahagi ng salita ng Panginoon sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Pray ng Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa sa ating mensahe, gusto ko lang panoorin natin yung maiksing video. Guru, sa Chaguli, pwede ka bang makausap? Patawarin mo ako. Wala akong lakas na loob magsalita. Maraming magsalita. Magandang katangian niyo. Paglalakbayin mo kami para magpagaling ng may sakit at lubo, sinasabi mo na meron akong kakayahang magpagaling? Patawad kasi ang hirap lang ng isipin dahil sa kondisyon ko na hindi mo pinapagaling. Gusto mo bang gumaling? Oo naman. Gusto ko yun kung yun ay magagawa niyo. Sa mga nakita mo, alam mo magagawa ko yun. Bakit hindi ko ginagawa? Dahil may tiwala ako sa'yo. Sa Chaguli, natatangi kong sa Chaguli. Gusto kong makinig sa aking mabuti. Ilalarawan ito ang buong buhay mo mula ngayon hanggang sa darating pang mga araw. Naintindihan mo? Sa kalooban ng Ama, kaya kitang pagalingin at magkakaroon ka ng magandang kwento. May gumagawa ka na himala. Magandang patotoo yun. Pero may ilang dosena na pwede magsabi noon at magkakaroon pa ng ilang daan at ilang libo pa. Pero isipin mo yung kwentong meron ka kung hindi kita pagagalingin. Maihahayag noon na pinubuhay mo pa rin ang Diyos sa kabila ng kalagayan mo para ipakita sa mga tao na kaya mo pagtiisa ng paghihirap mo dito sa mundo dahil alam mo sa buhay na walang hanggan, wala nang paghihirap. Hindi lahat maiintindihan yon. Sa palagay mo, ilang tao ang pinagkakatiwalaan namin ng Ama tungkol doon? Pero yung mga kasama ko, masigit sila. Masigit sila, hindi ko alam. Mas malakas. Mahal kita, Santiago. Pero ayoko naman hindi pa yan ulit kahit kailan. Alam ko kung gaano kadali ang sabihin ang awit ni David na ginawa ko na may takot at kahanga-hanga. Pero ang mga salita mo yun, hindi ito napapadali. Hindi ko maramdaman na hindi ako isang pabigat. Isang pabigat? Mas madaling tanggapin ang paglalakad mo ng mabagal kaysa tanggapin ang ugaling Simon. Maniwala ka. Mabilis ka ba? Mukha ka ba kahanga-hanga kapag naglalakad ka? Pero yun ang mga bagay na hindi mahalaga para sa Ama. Marami kang gagawin para sa akin kaysa sa iniisip ng mga tao. Yung iba kailangan mo ng pagalingin bago sila maniwala sa akin. Pero hindi ka naman ganon. Marami ang napagaling at hindi napagaling dahil may binabara sa kanila ang mga salangit na siya lang ang nakakaalam. At naaalala natin ang sinabi ni Job. Si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh din ang babawi. Purihin ang ngalan ni Yahweh. Kapag nawala ka na sa mundong ito at nakita mo na ang iyong mga salangit, gaya ng pangako ni Isias, luluntad ka na parang usa. Gagantimpalaan ka ng malaki. Kaya konting tiis na lang. Kapag napagtanto mo na nahanap mo ng tunay na kalakasan dahil sa kahinaan mo,
sa paggawa mo ng magagandang bagay sa ngalan ko sa kabila niyan. Magdudulot din ang pagbabago sa maraming henerasyon. Oh. Salamat ko. Ang isang tulad mo, nagpapagaling ng iba. Napakagandang tingnan. Gusto ko narinig ang mga kwento mo pagbalik mo. Tandaan mo, ikaw ay gagaling. Ikaw hindi yung panahon na lang. Siya naman ako. Napakaganda po ng mensahe ng video niya. So, pamagat po namin pag-aaral ngayon, sino yung direktor ng buhay mo? Sino ba yung direktor ng buhay natin? Ang Panginoon ba o tayo? Napakasarap kong mabuhay na mayroong nagdidirect ng buhay mo. Mayroong nagsasabi sa'yo. Di ba yung mga artista, pag magaling ng direktor, sumisikat sila, nagkakaroon sila ng magandang buhay kasi nagiging sikat sila. Ang sabi ng Panginoon sa kay Santiago, sabi niya, hayaan mong magkaroon ng sariling kwento ang buhay mo. Gusto ng Panginoon na idirect ka. Gusto ng Panginoon siya ang mag-direct ng buhay mo. Siya ang mag-ayos ng buhay mo. Siya ang magbigay sa inyo ng, kumbaga, yung totoong takbo ng buhay mo kung paano kanya iingatan. Sabi niya doon na ayaw ko nang maray kasi nagreklamo sa Santiago. Sabi niya marami diyang mas malalakas. Pero sabi ng Panginoon, simula ngayon ayaw ko nang marigin sa Santiago kahit kailan. Salamat sa Panginoon. Pag ang Diyos po ang direktor ng buhay natin, ang tagumpay po ay makakamit natin. Noong panahon po ni Noah, ang sabi ko ito, babasahin ko lang sa Genesis chapter 6, verse 13 hanggang 21. Sabi niya rito, pinagawa ng malaking barko si Noah. Sinabi ng Diyos kay Noah, napagpasyahan ko ng ipunin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa dulan ang kanilang kasamaan. Kugunawin ko sila kasama ang daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na cypress. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran. Ang loob at labas nito, ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwag, at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito ng at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mo 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin mo sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki pati ang mga asawa nila at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tag-iisang pares ng bawat uri ng ibon at hayop ng mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At ginawa nga ni Noah ang lahat ng pinutos ng kanya ng Diyos. Noong panahon po ni Noah, nagkaroon po ng ang Panginoon po ang nag-direct sa kanyang buhay. Pinagawa siya, iginayad siya ng Panginoon. At alam niyo po kung ilang taon niya yung ginawa, 120 years niyang ginawa ang barko niya. 120 years po niya ginawa. Kaya sabi ko ng linggo, baka mayroong ipagagawa ang Panginoon sa akin ng mas matagal, mas gusto kong gawin. Mga 120 years na ginawa ang barko niya. Alam po ninyo, napaka-bless natin dahil ang mensahe ito ay ating po napakinggan ngayong gabi. Sana po ito ay maging buhay natin. Sana ito ay maging totoong tanggapin natin sa ating buhay.
Ang Panginoon po ang naging direktor ng Panginoon, ang ninuwa ng time na yun, kaya siya ay nagtagumpay. Lahat ibinibigay niya eh. Diba? Lahat, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo, may nagkakay sa kanya. Kumbaga, sabi ko nga, ang sarap diba, na yung, di ba tayo, pag tayo may magulang na siya yung sasabi, anak, itong gawin mo, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Siya ang bahala sa'yo. Ang sarap ng buhay mo. At ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng sariling kwento. Magkaroon tayo ng sarili natin pagkakilanlan. Yung isang babae nun na pumunta sa Panginoong Isos at binasag yung alabaster jar na pabango at sinaway ng kanyang mga alagad. Sabi niya, sayang. Ang sabi ng Panginoon, hayaan mo siya. Tandaan ninyo ang ginawa ng babae ito kung saan ba pasahin ang kautosan ito, masasali ang kanyang ginawa. Marami po mga ginawa ng Panginoon na nagkaroon po. Ang Panginoon po ang direktor ng buhay. Si Joshua, si Moises, si Abraham, di ba? Ang Panginoon ang direktor niya. Pagka si Isaac, si Jacob, so lahat po ang Panginoon ang nag-direct sa buhay nila, sila po ay nagtagumpay. Lahat po na mga tao na ang Panginoon na naging direktor sa buhay nila, naging matagumpay at naging kilala. Gusto po ng Panginoon ngayong gabi na siya po ang mag-direct ng buhay mo. Siya ang magawa ng sariling pelikula mo para mas makilala ka. Sabi niya ngayon kay Santiago, huwag po silang kumbaga, sabi ni Santiago, sila malalakas. Sabi niya, huwag mo nang mababangin kayo na bagay niya. Kumbaga, gusto ng Panginoon yung sarili mo na i-direct niya. Siya ang gumawa ng magandang buhay mo, ayusin niya, at eksakto po pag ang Panginoon ang gumawa. Pag ang Panginoon po ang nag-direct sa buhay natin, sigurado po, magiging successful ang buhay natin. Sana po sa ating buhay, marami pong i-direct ang Panginoon. Sino direktor na sa buhay niya? Ang Panginoon. At yung tagumpay po niya nakamit niya. Tayo rito, bawat isa sa atin, kung gusto mong i-direct ka ng Panginoon, hindi natin alam anong gustong ipakagawa sa atin ng Panginoon para ikaw ay makilala. Anong gustong gawin ng Panginoon pelikula sa buhay mo para ikaw ay makilala. Baka gusto ng Panginoon na isang araw makikilala yung ating ginagawa dito sa pamamagitan ng ating pananalangin. Isang araw pag dumating ang Panginoon, lahat tayo narapture. Dinala ng Panginoon sa kanyang kaharian. At magiging kwento sa mga hanggang sa matapos ang mundo. But mayroon pong pinibigay ang Panginoon sa atin at idinidirect po tayo ng Panginoon kung gusto natin. Sana po ilagay natin sa puso natin na ang Panginoon po ang mag-direct ng buhay natin. Ang sabi kanina ng Panginoong Jesus kay Santiago, may tiwala ako sa iyo. Sabi, bakit hindi mo ako pinapagaling? Ay kaya mo naman akong pagalingin. Sabi ng Panginoon, may tiwala ako sa iyo. May tiwala ako sa iyo, sabi ng Panginoon sa kanya. At sabi niya, alam mo, mas makikilala ka kung hindi ka pa gumagaling. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pinupuri mo pa rin ang Diyos. Marami pong tao ang hindi makapagpuri pag sila ay mayroong karamdaman. Sinusumbatan nila ang Diyos, nagagalit sila sa Panginoon. Gusto po ng Panginoon i-direct ang buhay natin. Gusto ng Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya at gagawin niya tayo isang kwento. Ano ba yung kwentong ng buhay mo na gusto gawin ng Panginoon sa iyo? Hayaan mo lang ang Diyos. Kaya nga sa ating ginagawa, lagi natin sinasabi, Panginoon, kalooban mo po ang mangyari. Kumbaga, sa ating pananalangin, bakit tayo ay nandun nakatuon sa pananalangin? Gusto ng Panginoon na i-direct ang buhay natin. Isang araw makikita yung tagumpay mo. At sabi nga, yung mga ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, ito po ay masigit sa ating pinaplano. Pag hinayaan natin yung Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesus, ayaw ko ng marami. Sabi ni Santiago, Panginoon, maraming malalakas dyan, magagalit.
Sabi niya, ayaw ko lang marinig yan, ganyan. Simula ngayon. Ayaw ng Panginoon na tayo ay nagre-reklamo. Kasi pag siya po ang nag-direct ang buhay natin, dapat mahanap natin. Sabi niya kanina, pag nahanap mo na yung kahinaan mo, na maging kalakasan mo. Bakit minsan tayo, ano ba yung kahinaan natin? Mahanap mo yun sa presensya ng Panginoon. Lalakas at lalakas ka. Ako nahanap ko ang aking kahinaan sa pamamagitan ng aking pananalangin. Doon nagkaroon ng direksyon talagang ang Panginoon na nag-direct ng buhay ko. Siya ang nasusunod, siya ang bahala, at alam ko, napakaganda ng ending nito. Napakaganda ng mabuong pelikula ng Panginoon sa buhay ko. Alam ko, gagawin niya akong bida. Gusto ng Panginoon gawin kang bida sa buhay mo. Gawa ka ng kwento na hindi piling malimutan. Yung kwento na may ginagawa sa kaharian ng Diyos. Yung buhay mo na talagang may ginagawa sa kaharian ng Panginoon. Narito ka man sa lupa, sabi nga ng Panginoon, mangyari nawa, sabi niya sa kanyang salita, mangyari nawa ang kalooban mo, Ama, dito sa lupa para nang sa langit. Nandito ka pa sa lupa, pero nararanasan mo na yung mga bagay na makalangit na mga yung presensya ng Diyos ay nasa iyo. At meron kang kasaganaan matatanggap sa buhay mo. At ang sabi ng Panginoon, yung huling sinabi niya, sabi niya, tandaan mo. Binigyan lang siya ng Panginoon ng kwento. Gusto ng Panginoon makilala siya, magawa niya yung mga gusto ko gagawin. Sabi na, mayroong mga pinagaling, mayroong hindi pinagaling, pero ang tanging, ang amala na nakakaalam. Marami ng pinagaling na testimony, sabi niya, na ilang dosina na, maging 100, pwedeng mga libo-libo, pero gusto ng Panginoon, yung sarili kwento ng buhay mo, ang maging testimony mo. Magkaroon ng kwento yung buhay mo. Di ba pag mayroong kwento yung buhay mo, ito po ay ginagaya, tinutularan. May mga karakter sa Biblia na mayroong mga kwento ang buhay nila. Di ba yun ang lagi natin binasabi ni Lolo yung nagbabasa siya? Ang sarap, parang ayaw niyong itigil. Yung panahon ni Moises, talagang yung hari ng Ehipto, talagang pinatigas ang loob. Diba? Ginawa ng kwento si Moises. Ginawa ng sariling pelikula ng Panginoon. At hanggang ngayon, hindi po nalilimutan. Sa buhay po natin, pag ang Diyos ang nag-direct ng buhay natin. Tandaan ninyo, pinakamagandang pelikula ang mangyayari sa buhay mo. Pinakamagandang takbo ng buhay mo ang ibibigay ng Diyos. Hindi siya magkakamali na i-direct ka. Sabi ko nga, pag kinilala mo ang Diyos, maranasan mo, dahan-dahan, umaangat, umaayos ang buhay mo. Hindi ka pululubog. Hindi ka hahayaan ng Panginoon na ikaw ay malapa, na ikaw ay mapasubsob. Pag siya po ang inayaan mo na mag-direct ng buhay mo, inayaan mo na siya ang maghawak ng buhay mo, hindi ka niya hahayaan pumunta ka sa putikan, hindi ka niya hahayaan na ikaw ay mapahamak, hindi ka niya hahayaan na ikaw ay magpalimos. Iingatan at ipagtataliwan ka po ng Panginoon pag siya po ang direktor ng buhay natin. Bakit po nagtagumpay si Noah? Ang ubos lahat ng tao. Pero siya ng kanyang buong pamilya ay naging ligtas. Kasi ang Diyos ang sinunod. Sa gitna, sa ibabaw ng mundo, pinagawa siya ng arka, 120 years. Kung hindi siya masunurin, hindi siya mamiligtas. Sa buhay natin, ano ba yung pinagagawa ng Diyos sa iyo? Ano ba yung gusto ipagawa ng Panginoon sa iyo? Na magmumula doon yung kasaysayan mo, magiging maayos at bibigyan ka ng Panginoon ng tagumpay. Ano ba yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo? Huwag mong madaliin kung mayroon yung pinagagawa ang Diyos sa iyo. Kaya hindi ko sabi ko, kahit na matagal, kung mayroon ka Panginoon yung pagagawa sa akin, mas matagal pa, mas gusto ko bang gawin. Masarap po na maglingkod sa Panginoon na mayroon po 100% na pagtitiwala sa Diyos. Bibigyan ka ng Panginoon ng tagumpay. Sa ating pong paghiling sa Panginoon, sa ating pananalangin, sabi ko nga,
Kung ikaw ba ay naniniwala ka ba na pag nakagat ka ng cobra, ay pwede kang mamatay? Sana po, ganong klaseng paniniwala at pananampalataya ang ilagay mo sa prayer mo. Higit na makapangyarihan yung prayer. Higit na makamandag yung prayer mo na binibitawan mo, di ba? Pag ikaw po ay nanalangin, pag ikaw ay nagbigkas, magkakaroon po ito ng katugunan, kasagutan sa pananalangin mo. Di ba yung tao, once na makakat yan ng ahas, ng cobra, ako sigurado yung tao na hindi makakarating ng ospital. Manalangin ka na gano'n ang pananampalataya mo sa Panginoon. Sabi ng Lord, kung may pananampalataya kasi laki ng puso ng mustasa, kaya mo ipalipat yung bundok sa dagat. Sana po yung pananalangin natin na pag ating binitawan, mayroon po itong matatanggap tayo mula sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, pagbawal niyo sa lupa, pagbawal niyo sa langit, kung pahintulot tayo sa lupa, pahintulutan po sa langit. Tayo pong lahat may karapatan at may kapangyarihan sa lahat ng binibigkas natin pag ang Panginoon po ang nananahan sa atin. Pag siya po ang direktor ng buhay mo, magagawa po ang isang magandang pelikula sa buhay. Salamat po sa kanyang mga salita ngayong gabi. Sana po patuloy tayong magpasakop sa Panginoon. Lagi natin nasahin na siya ang maghari sa atin. Siya ang mamuna sa atin. Siya ang, kumbaga, siya yung masunod sa buhay natin. Tandaan ninyo, basta tinanggap niyo ang Panginoon, binautismo kayo sa pangalan ng Panginoon, kayo po ay kabilang sa kanyang pamilya. At pag ito po'y ating ninamnam at ating pong nadama sa buhay natin na tayo kabilang sa pamilya ng Diyos, mababago at mababago ang buhay. Kung tayo pong magpaguhin ng Panginoon ang buhay mo. Sabi nga, ang naglilingkod sa Panginoon, paganda ng paganda ng paganda ng paganda. Yan po ay Biblia po ang may sabi, ang salita ng Panginoon. Kaya sabi ko, pili natin panghawakan ang salita ng Panginoon. Kaya salamat sa mga tao na alam ko, tulad ninyo na talagang ang Diyos ang inuunan nyo at siya ang direktor ng buhay natin. Salamat sa Panginoon na sana po lalo pang lumalim ang relasyon natin sa Diyos para makabuo ang Panginoon ng isang pelikula sa atin. Kasi sayang mo na hindi mo ginaya sa iba. Kundi ikaw mismo na mayroong patutuo sa buhay mo. Yung kapag-alingatan at binigyan ng Panginoon ng tunay na halaga para sa iyong alingkod sa Kanya. Kaya tayo po nanalangin. Father God, salamat po Ama. Salamat Panginoon dahil kami Lord ay hindi pong binibigyan ng tunay na pag-asa Panginoon. Kayo po nawa ang masunod sa aming mga buhay. Kayo po Panginoon ang gumawa Panginoon sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa dakong ito Panginoon. Salamat po especially Panginoon mga anak mo narito sa ito sa mga oras na ito. Salamat po Panginoon. Pagpalain mo bawat isa Panginoon. Dalangin ko Lord ng bawat isa sa aming Panginoon. Kayo po ang masunod Ama. Kayo po ang magtinig ng buhay namin Panginoon. At sa ganang maranasan namin Ama ang tunay na pagpapala at biyaya mula sa inyo. Salamat po Panginoon. Pagpalain sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.